Pamahiin tuwing Holy Week. Ang Holy Week po ay pinaniniwalaan na mayroong iba't ibang uri ng enerhiya sa paligid. Sa panahon na ito, malakas po ang mga yin energies at ito ang maaaring magdulot sa iyo ng grabing kamalasan. Kaya't kailangan po maglagay ka ng pangontra sa tahanan mo. At mayroon din po mga good luck energies na dala ang Holy Week o ang panahon ng Lenten season. Kaya't gumagawa tayo ng ritual po para naman sa pagsalubong natin sa Easter Sunday, isa sa pinakamaswerteng araw, at ito ang ilalagay natin sa tahanan natin para po makapture natin ang good luck energies na dala po ng Easter Sunday. At mga bagay na dapat hindi ninyo ginagawa sa panahon ng Holy Week dahil nagdudulot po ito ng grabing kamalasan. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte. Ritual po, pangontra malas habang nagaganap ang panahon ng Holy Week. Maglagay ka ng asin sa mangkok or anumang lalagyan. Lagyan mo po ng bawang at lagyan mo ng isang itlog sa ibabaw, kasama ang bawang. At yan po ay ilalagay mo sa labas ng front door mo. Ngayon po kung ikaw ay nakatira sa tabi-tabi na bahay o di naman kaya sa apartment, hindi po pwedeng makita nila yan or baka masagi nila, ilagay mo na lang sa likod ng pintuan mo. Pangontra po yan, laban po sa iba't ibang uri ng inauspicious energies dahil sa panahon ng Holy Week, mataas ang yin energies. Ang simpleng negative words lang ay po pwedeng makapagdulot ng kamalasan sa taong mababanggit. Dahil meron pong iba't ibang uri ng enerhiya sa paligid at sila ang magdudulot ng kamalasan sa iyo. Kaya't mahalaga ang paglalagay nito sa tahanan ninyo. Hindi po biro kapag minalas ka na dahil hindi ito halata. Sunod, dapat po huwag kang magwawalis sa panahon na nagaganap po ang Good Friday at ang Black Saturday. So, iniiwasan na magwalis sa panahon na yan dahil nagdudulot po ng kamalasan. Ayon po sa paniniwala, hindi mo lamang winawalis ang mga good luck energies, maaari mo ring maakit ang mga malas na enerhiya kapag ginawa mo iyan. Ritual po para sa ating mga tahanan para po makaakit tayo ng good luck energies or makapture natin yung good luck energy sa panahon po na nagaganap ang Holy Week. Kumuha ka po ng mangkok o anumang lalagyan. Lagyan mo ng 1 cup na bigas. Sunod po, lagyan mo ng 9 na peraso ng itlog, puting itlog. At pwede kang maglagay dyan ng 9 na hiling mo, isulat mo sa puting papel. So po pwede kang pumunit ng maliliit na piraso ng papel. Dapat po 9 na piraso at 9 din yung hiling na ilalagay mo. Sasama mo po dyan sa itlog at yan ay ilalagay mo sa lamesa mo hanggang umabot yung Easter Sunday. So pagdating po ng Easter Sunday, lulutuin, isasama sa pagluluto yung bigas, ganun din yung itlog, lulutuin po, ilalaga po. At yung hiling nyo po na nandyan, ibaburn nyo po. Ngayon, pagdating po sa pagluluto ng itlog, kapag ang itlog na nilaga mo ay walang nabasag habang nilalaga, may paniniwala po na magkakaroon ng mga bagong good luck energies sa pamilya mo. Kapag mayroon naman pong nabasag, yun din po sa paniniwala, kung ano man yung mga negative energies na maaaring nandyan sa paligid ninyo, sila ay nawala na at yung itlog po ay kakainin natin. Ritual po para sa Easter Sunday. So, tandaan po natin, iba't ibang uri ang ritual na ginagawa ng iba't ibang mga tao sa tuwing nagaganap ang Easter Sunday. Itong ritual na gagawin natin para po ito sa wealth. So, maghanda po kayo ng 1 dosenang itlog. Ilagay ninyo sa basket or kung anong lalagyan ang meron kayo, lagyan ninyo yan ng coins. Pwedeng maglagay ng 9 coins,
Pwede maglagay ng 4 na tagbe-20 na coins, pwede rin ang perang papel, depende sa kung ano na yung halagang gusto mong ilagay. Pagkatapos po ilalagay sa southeast area. Gagawin mo to Sunday mismo. Lagay mo sa southeast area. Kinabukasan Monday, ilagay mo yung itlog sa rep. Isa-isa mong lulutuin yan or isa-isa mong isasama sa mga niluluto mo or kung pwede rin iluto mo siya by group. Halimbawa po, 4, 2, 3. Or po pwede ang 6, by group pwedeng isa-isa mo siyang lutuin. Para dahan-dahan siyang naluluto. At naiiwan yung iba sa rep. Pinaniniwalaan po nila yan na nagdudulot ng swerte, mga panibagong panimula, at para po sa mga tao na po pwedeng tumulong sa inyo na makapagbigay ng good luck energies o mga bagong oportunidad para sa inyo. So, yung pera po, pwedeng ibili yan, palipasin nyo lang yung isang araw. So, huwag nyo ibili ng mismong Monday. Pwedeng ibili yan sa mga susunod na araw na. Para po umikot yan, pwede po yun. Ritual po para sa ating mga lamesa at ito ay ginagawa lamang tuwing Easter Sunday. So, karaniwan na po sa atin, tayo ay nagsisimba, pagkatapos nagsasalo-salo pag-uwi, pwedeng gawin mo to pagkatapos ninyo kumain. Or kung hindi man ganon ang routine ninyo, pwedeng ilagay mo na lang. Kumuha ka ng 10 peso coin. Kailangan po, ididikit mo sa ilalim ng lamesa mo. Sa ilalim po hindi sa paa ng lamesa, sa ilalim ng lamesa, yung 10 peso coin. Pumili ka ng pandikit na talagang kakapit. Yung iba po ginagamit nila glue stick, hot glue, yung ginagamit nila dahil makapit po yun. Kasi po ang tinitingnan doon, kaya't dinidikit yan gamit ang glue para po kung matagal na malalaglag yan sa pagkakadikit, ayon sa paniniwala, na-capture ninyo ang good luck energies na nakuha ninyo mula doon sa paglalagay ninyo ng iba't ibang uri ng ritual. So, isa yan sa mga pamamaraan para makita kung talaga bang may nakuha kayong good luck energies. Ngayon, kung halimbawa na yung 10 peso coin ayaw talagang dumikit, may nangyayari po kasing gano'n na gumagamit na ng glue. Halos maubos na yung isang glue. Nalalaglag siya ng nalalaglag. Kapag gano'n na paulit-ulit nalalaglag, ilipat ninyo ng pwesto yung pinagdikitan. At yung area na pinagdikitan ninyo na nalalaglag, punasan ninyo ng may asin. Maaaring may energies doon sa tinatapatan noon. Kaya't gano'n ang nangyayari. Kasi po may nangyayari na gano'n na halos maubos na namin yung isang glue, nalalaglag talaga siya ng paulit-ulit. Nilipat namin ng ibang pwesto, ibang side lang ng lamesa at pinunasan namin ng tubig na may asin yung area, pati sahig. At sinubukan namin dikitan ulit ng panibago, dumikit po. Kaya't kung gano'n yung nangyayari, may mangyayaring gano'n sa inyo, dilinisin nyo lang ng tubig na may asin, okay na po yun. At ililipat nyo lang din ng ibang pwesto. Diyan makikita ninyo kung may good luck energies or kung may epekto yung ginawa ninyong ritual sa panahon ng Lenten season. Isa po yan sa mga ritual na ginagawa. Maraming ritual, iba-iba ang ginagawa ng bawat tao at iba rin ang ginagawa ng bawat paniniwala ng bawat isa. Pero ang lahat po ng yan ay umaakit po ng good luck energies at nagbibigay ng proteksyon para sa atin. Sa panahon po na mataas ang yin energies, mahalaga po na maproteksyonan ninyo yung area ninyo, maging ang mga sarili ninyo, laban po sa mga negative energies. Kasi po, hindi natin maitatanggi na iba't iba ang tao na nakakasalamuha natin. At ang lahat ng tao ay mayroong iba't ibang inaaral sa kanilang pamumuhay. Ito ay para makaakit ng swerte, makapagbigay ng proteksyon sa kanila, o kung ano pa man ang kadahilanan. Kung minsan po kasi may mga tao talaga na hindi natin happy-please. Ayaw nila sa atin or kung ano man ang dahilan nila. Bakit nakakapagdulot sila ng negative sa iba. So, hindi lamang po negative mula sa tao. Pwede rin magmula sa paligid yan at sa iba pang mga bagay. Kaya sa panahon na malakas ang yin energies, maglagay po kayo ng pangontra laban sa iba't ibang uri ng kamalasan.
At sa lahat po ng subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Sa lahat na nagko-comment, thank you po. At sa mga bagong nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. At yung nag-comment na maraming paligoy-ligoy, ma'am, hindi po ako gumagawa ng paligoy-ligoy para humaba yung video ko. Hindi ko kailangan. Kasi po, nagkakaroon tayo ng mahabang paliwanagan sapagkat kung minsan po kasi mas maigi na maipaliwanag ng mabuti kasi may consequence sa mga bagay na ginagawa natin. Ang feng shui po kasi kapag mali ang pagkakagawa mo, hindi swerte ang makukuha mo, malas. At ikaw ang makakakuha ng consequence ng ginawa mo. Kaya't pinapaliwanag ko po. Maraming salamat po sa panonood at kung kayo po ay may tanong, mag-comment lamang po kayo.